Hello everyone and welcome for our today's podcast where insights awaits and discovery begins. My name is Chloe Simbulan and I'll be your host for today. Now, ang tatakal natin for today is about AI, a diverse and advanced type of technology of our era. And our guest for today ay walang iba kundi sina Sir Reden, Sir Niljan, and Sir Mon. Hello, my name is Reden Biginto, BS90 of Don Honor Ventura State University, Santo Tomas. Kamusta? My name is Niljan Salas, of BS90 of Don Honor State University of Santo Tomas. Hello, my name is Mon Bernardo Roras, BSIT of Don Honor Ventura State University of Santo Tomas, Pampanga. Ayan, magandang umaga sa inyo and welcome sa ating podcast. Well, as we all know naman na ang artificial intelligence or AI has become an integral part of our lives. From voice assistants to recommendations algorithms, AI shapes how we interact with technology. In industry, AI streamlines processes, enhances productivity, and drives innovation. So, para sa inyo, ano nga ba ang kahalagaan ng AI sa atin as user of different artificial intelligence technology? Ikaw, Sir Reden, ano po? Ayun na, by the way, thank you nga pala sa pag-invite sa akin dito sa podcast na to at sa pagsali dito sa conference. For me as a BSIT student, malaking tulong talaga tong AI. Lalo sa panahon ngayon, more on technology talaga. Halos sa pang-araw-araw nandiyan ang technology. Tapos ito pa, umusbong na talaga yung AI. Napakabilis ng pag-usbong at dahil na agad na nag-i-improve. No? Napakabilis talaga kung mapapansin mo. Using this AI also increases productivity and also help us to learn. Sa tingin ko, gamit tong AI, mas mapapadali at yung pag-gain natin ng knowledge at yun nga, hindi na tayo gaano mahihirapan. Yes, actually, sabi nga ni Reden, it will help us in our everyday life, especially sa tech industry. No, hindi lang sa education, but also in tech industry. Also, it might have disadvantage, pero palagay ko is nasa gumagamit pa rin talaga kung paano ito gamitin. At ayun na nga, napaka-broad talaga ng AI. Mapa-browsing, generated machines, gadgets, at even sa internet. Nagagamit ang AI. Ikaw, Sir Mon, mayroon ka bang may share sa amin about AI, topics, news, or any related about AI? Magandang katanungan yan kasi lately I've read some news and videos about this AI software from Cognition and its name is Devin or Devin AI. And Devin AI is an autonomous artificial intelligence assistant tool notable for its software development abilities and including plan implementation, source code generation, and benchmark unit testing, which is makakawa ko talaga kasi sobrang big leap or yapak nito sa tech industries. And the software also takes prompts from users during the implementation process and adjust its plans accordingly, such as when a user notice an issue or bug, and nakafocus talaga sa coding and development kaya hands-off talaga and napaka-solid nito. Wow! For such a software, napaka-advanced and hard to believe talaga ng Devin.ai. For such things like this, AI step up a whole level na talaga sa panahon ngayon. Tama ka dyan, no, Miss Chloe? Pero I think nakadepende pa rin sa user kung paano nila gamitin or pag-promote sa AI na yun. And isa pang kagandahan ng AI is we can access anywhere and every time. Maski bata or matanda, once naggamit ng gadget and magbabrowse or maglalaro, di mawawala ang AI. Parang gawing seamless, helpful and innovative sa paggamit nito. Yes! Tama ka rin dyan, Sir Janil. Well, sa daming advantages ng AI, may nakikitaan ba kayo ng flaws or disadvantages ng AI sa paggamit nito? Oo naman, di mawawala dyan is about sa pag-aaral ng mga kabataan. Easy access kasi madaling mag-retrieve ng data. Like, pwede silang kumuha ng sagot sa mga sites like ChatGPT, Perplexity, Merlin, at iba pa.
Malaking hindrance din ito sa learning or pag-aral ng mga kabataan ngayon at nagiging katamaran na lang. Tama nga naman yung sinabi mo, Mr. Salas. Mapapadali nga naman yung paggawa nila ng mga homework or activities nila. Pero paano naman yung learning capabilities ng mga kabataan? Aminin naman natin o hindi. Nakadepende sa kung saan sa tingin mo mapapadali ang gawain mo. Instead of aralin at ikaw mismo ang makafigure out in the field of studying. Tsaka may misconception din ang paggamit ng AI. And di naman lahat ng mas-search natin or ilalagay na prompt ay totoo, di ba? And some cases is nag-create na lang ng info yung AI based sa pag-cater nito ng question or pagbibigay din ng impormasyon. Bale, dun lang naglalaro yung information na gusto mong makuha. Kaya possibly, pag-iingat na lang talaga sa paggamit ng AI, and which is sa pagpa-prompt natin. Tsaka ano yung sinasabi nilang mapapalitan daw ng AI yung ibang mga trabaho, no? Na related sa tech industries. Yung software industries at iba pa. Although impossible, mga 20 to 40 years siguro, it might be possible. Kasi nga, nag-advance nga naman yung technology, tsaka yung mga robots, machinery at iba pa. Hot topic talaga ang AI ngayon, lalo na't mabilis ang pag-evolve ng technologies sa everyday life natin. As an IT student, ano-ano po ang ma-advise ninyo sa paggamit ng AI? Para sa akin, alalay lang sa paggamit ng AI. Yes, useful siya, pero wag nating sagarin. Kasi maging dependent sa AI kapag nag-aaral. Wala tayong nakukuhang kaalaman, kung sa AI lang tayo maasa ng sagot. Ako naman wag tayong maniwala agad sa nakuhang info na nanggaling sa mga sites na ginagamitan ng AI. Always double check pa rin para secure ang paghahanap ng info if related man sa academics, tips, and mga information na gusto nating makuha. And also, gamitin natin ito ng tama. Sa tingin ko, maging responsable na lang tayo sa paggamit ng AI. Oo, helpful talaga yung AI. Talagang helpful siya kung titingnan mo. Pero kailangan pa rin natin maglagay ng boundaries sa paggamit nito. Lalo na yung mga kabataan ngayon. Easy access na lang sa mga ganyan. Baka sa paggamit nila ng AI, mamislead sila sa mga information na nakikita at nababasa nila. Tsaka gawin nating makabuluhan yung paggamit ng AI. Whether maximize natin, whether sa trabaho man yan or sa eskwela. AI makes our life easier, but us, who will be the one to make it better. Yun lang at thank you. Hi! May pa-quote pa. So, ayan thank you for having all of you para sa pagbibigay ng overview at info about AI and use of AI.